lamang po, mga kababayan. So dito naman tayo, mga kababayan, kay Harry Roque. Ito na, kay Harry Roque, mga kababayan. Naku, sasabihin ninyo, Kent, ano naman yan kay Harry Roque? Hala, mga kababayan, iba ito. O, baka sabihin ninyo naman ngayon, Kent, ano naman yan kay Harry Roque na issue na yan? Ano naman yan? Yan ba yung patungkol sa pulburon video? Yun ba yung patungkol sa ano? Hindi po. Magulat po kayo. Kakaibang kwento po ito. Wala po itong kaugnayan sa pulburon video. Meron pong problema pala itong si Harry Roque na hindi rin masyadong napansin ng taong bayan noon kasi nasa power pa nga itong mga hinayupak na ito. Oo, lalong-lalo na milyon-milyon ang pera. Oo, milyon-milyon ang pera sa pogo na natatanggap. At ito naman ang issue ngayon kay Harry Roque patungkol sa land grabbing. Nako, ito na nga. Land grabbing po ang kaso ni Harry Roque. Ay, may galab shoutout po, Ma'am Tet. Alam nyo ba na meron po akong nakita na post, mga kababayan, dito sa Manang Aimee Marcos na page. Oo. Post po ito ni Antonia Maturan. Oo. Na isa daw pong issue kay Harry Roque itong land grabbing. Ano ba tong isyong land grabbing ni Harry Roque? Na ang lawyer daw ng may-ari ng lupa pinapagurgur or pinapapatay. Nako. Lawyer ito ng may-ari ng lupa pinapatumba daw nung time na magbabayaran na para bayaran itong lupa. Ngayon, nung makipag-meet up na daw itong si lawyer, hindi pa nakarating sa meeting place, pinatjugjug na. Pinabang-bang, pinagurgur. Nako, Harry Roque. Ito po yun, mga kababayan. Ayan po yung salaysay na nakuha natin according dito sa post, na pinost din sa OMB case number for Article 171 in relation to Article 172 and Article 183 for the Republic Act or RPC and Sec 3 of the RA number 3019 for the grave misconduct, serious dishonesty, and for conduct prejudicial to the service. So ito po, Office of the Ombudsman, Agham Road, Barangay Pinyahan, Quezon City. Ayan po, mga kababayan, ang i-final po, patungkol dito sa land grabbing ni Harry Roque. Oo, so ano nga ba itong land grabbing? Ito po, sa Bataan po ito. Sa Bataan po ito, PBBM, tulungan nyo po kami. Ayan, nagrally po. Ma'am Fatima Mix Vlog, may galab shoutout. Ma'am Jana Calunya, may galab shoutout. Ayan po yung mga nagmamay-ari po ng lupa sa Bataan na humihingi po ng tulong kay Pangulong Bongbong Marcos na ibalik po sa kanila ang lupa na land grab nga daw po ni Harry Roque. Sa pamamagitan kasi si Harry Roque daw po ang abogado dito, sa tumatayo dito sa Bataan na isang lupang pagkain at hustisya. Huwag dayain ang aming pirma. Ayan nga po, pinapapirma sila at yung iba purge pa, yung pinapurge pa, perjury. Dinadaya daw ang kanilang pirma at pinatay ang abogado. Ayon, wala nang mapala itong may-ari ng lupa kasi yung lawyer pinagurgur. So ito po, mga kababayan, mahaba-haba po itong post ni Antonia. Ito po sa page po ito, pinost. Ang pangalan po ay Antonia Maturan Post. Ayan, Antonia Maturan Post. Sabi dito, update, 10 Roque and land grabber. Farmers inakusahan si Roque ng land grabbing. Harry Roque, here's another one for you to respond to. Huwebes ng madaling araw, Dutch time, ay nag-direct message sa akin ng isang farmers group mula sa Maribeles, Bataan. Detalyado at mahaba ang mensahe nila at kumpleto sa dokumento. Sinampahan ng mga farmers si Myla at Harry Roque at iba pang Department of Agrarian Reform or DER or DAR, official ng grave misconduct land grabbing case noong January 23, 2023 sa Ombudsman. May screenshot.
Si Myla ay ang misis ni Roque na nagmamay-ari ng First Bataan Maribeles Holding Corporation or FBMHC, isang 50-50 partnership sa pamamagitan ng Bycham Holding Corporation at Green Miles Realty Corporation ay nakaplanong mag-invest ng 1.8 billion para sa proyekto sa township na may koneksyon sa isang Pogo Hub. Nako! Actually po mga kababayan, kung napanood ninyo si Pebbles Cunanan or si Vicente Cunanan, si Pebbles Talakera, nandoon po siya nag-vlog at, di ba? Doon po siya at iniimbestigahan niya, tinatanong niya itong mga nakatira doon kung totoo ba ito at marami ngang nagsabi. Ito pa. At si Myla, ang misis ni Roque na may-ari ng First Bataan Maribeles Holding Corporation or FBMHC, ay isang 50-50 partnership sa pagitan ng Bycham Holdings Corporation at Green Miles Realty Corp na nakaplanong mag-invest ng 1.8 billion para sa proyekto ng township na may koneksyon sa Pugo Hub. Sa magiging direktor ng Bycham ay si Myla ayon sa Mangbubukid. Here I quote, segment from the farmer's long message. Sa ombudsman po kami nagsampa ng kaso nung last 28 hanggang ngayon po ay wala pong resolusyon ang ombudsman kung dapat isampa sa Sandigang Bayan ang kaso o i-dismiss niya. Si Ombudsman Martires po ay close friend ni Harry Roque. Nagmarcha po kami dati sa Senate pati sa House of Representatives. Wala pong nangyari kahit po mga media ayaw kami ibalita. Ayan na. Oo, at according nga dito sa video ni Pebbles Cunanan, lumapit na daw po ito sila sa opisina ni Robin at pati sa opisina ni Sarah, hindi daw sila ini-entertain at hindi daw sila tinutulungan. Oo, sabi nung in-interview ni Pebbles Cunanan. Oo, nagmarcha po kami dati sa Senate pati sa House of Representatives, wala pong nangyari kahit po mga media ayaw kami ibalita noon. Sa 77 farmers alleged the land around 421 hectares they used to occupy under the CAR law are now controlled by FBMHC, which displays 127 families who are now squatting on the beach on Maribeles. See screenshot for the farmers' rally. The farmers claim that their titles were superstitiously revoked by the Land Registration Authority or LRA in 2019, which was headed by the Duterte-appointed official, where the details they sent me certainly useful for another post here in the coming weeks. Abangan. Tutukan natin itong kaso. I also hope Philippine-based journalists would follow up this case and verify its status and the ombudsman. Better yet, the media should engage the farmers and ask for the former details. Kaya nga pumunta si Pebbles Cunanan doon, mga kababayan. Ito po, mahaba-haba po yung kanilang sinasabi, no? Ang kanilang message diyan. So, kailangan daw po ito'y mapansin ng media at tanungin daw po ang kondisyon ng mga farmers kung ano ang nangyari at saan na sila nakatira ngayon at mga squatter na daw po sila sa gilid ng karagatan. Nawala na daw po sila sa kabundukan at sa kalupaan nila kasi na land grab nga daw po ito. At according nga dito mga kababayan, and Mr. Roque, how about withdrawing your asylum request before the Dutch authorities trashed it? One bad news, Mr. Roque, last Tuesday, the Dutch media reporter the case of Mikael, the 11-year-old boy and his mother, the Armenian asylum seekers who asked for asylum in 2019 for the IND. They were again denied asylum status this week after higher court reaffirmed its early ruling. Unlike you, Harry Roque, I considered Michael and his mother as a genuine asylum seeker. I feel bad for them for not getting the chance to live normal lives. So ito na mga kababayan. Ayan po yung nangyari ng mga may-ari ng lupa, yung mga farmers na pinapalayas nga doon kasi na land grab nga daw po ang kanilang lupa sa pamamagitan nga daw dito ng asawa ni Harry Roque, kay Harry Roque, at yung tinatawag nila na FBMHC or isang tinatawag nilang First Bataan Maribeles Holding Corporation with 50-50 partnership sa pagitan ng Bycham Holdings Corporation at Green Miles Realty Corporation. So ito daw po ay na land grab.
sa mga katutubo. Kaya po sa mga journalist dyan, sa mga nambabalita, at isa na rin po ako, no, na tulungan po natin, no, itong mga farmers o mga magbubukid na ito na inagawa ng lupa, na ang sabi nga dito, lupa, pagkain at hustisya. Huwag dayain ang aming pirma. Oo, ayan na mga kababayan. Like po kayo, pantay nyo po yung like. No, maraming salamat Ma'am Miriam Suzuki. Ayan, PBBM, tulungan nyo po kami. Ayan, sana makarating po itong video na ito sa himpilan ng gobyerno at sa Malacanang na matugunan ng pansin itong land grabbing, no? At final na daw po ito ng grupo ng mga 77 na kamagsasaka, hindi daw po sila pinapansin ng media at pumunta na daw po ito sila sa opisina ni Sara, dedma, at sa opisina ni Robin, dedma pa rin. Kasi magkakaibigan nga pa naman ito. Oo, yun pang nilapitan nila, si Robin at si Sara, yun po yung kasama ni Harry Roque, pumunta ng dahig sa Netherlands kay Duterte. So ngayon, mga kababayan, nakita nyo naman po, klarong-klaro po, hindi po ito fake news. Ito po, kung hindi man po ito totoo, ay sana hintayin po natin ang sagot ni Harry Roque dito, kanyang asawa, at ng tinatawag nilang First Maribeles Bataan Corporation at ng Bayatcham Corporation na 50-50 partnership ng Pogo. Oo. So, ito, mga kababayan, hindi po ito fake news ha. Meron po mga magsasaka dyan, nagrarally at na-file na daw po nila ito sa Korte Suprema, hindi daw po sila ina-update kung ano daw ang mangyayari. So ito na, Harry Roque, nagmamagaling ka na naman. O kaya nga pala hindi ka makauwi-uwi sa Pilipinas kaya mag-a-asylum ka na lang dyan 'Di ba? Sana maibalik sa kanila itong lupa na to kay si PBBM pinapatanggal naman na ang pugo. So wala nang pugo na pwedeng mag-operasyon dito sa lupa na kinakamkam ni Harry Roque ng kanyang asawa sa together with First Maribeles Bataan Corporation at sa 50-50 with Bayatcham Corporation at sa Realty. Ano ba 'yon? May nakalagay dito, ano ba 'yon? Green Miles Realty Corporation na koneksyon sa isang Pogo Hub. Oo, kaya Ma'am Arlene Fabular, mega love shout out po. So yun po ang katotohanan mga kababayan. Hindi po tayo fake news, wala po tayong ginagawa-gawa na mga isyung hindi totoo. Harry Roque, ano yan? Naku Harry Roque, siguro papayat ka lalo dito sa mga ginagawa mong kasalanan na itong dipuga kang lintian ka. Oo, mahiya-hiya ka naman Harry Roque sa ginagawa mo. Hindi po ito maganda. Hindi po ito anong pakinggan at panuurin na ikaw mismo, Pilipino, kinalulumo ang sarili mo sa pera. Oo, para lang kahit meron kang mga kababayan na malugmok at walang matirhan at maging pulubi at squatter sa gilid ng karagatan, no, sa gilid ng baybayin. Kasi inagaw ninyong kalupaan para lang maipatayo at magkapera kayo diyan sa whatsoever na yung Pogo Hub na yan. So ito na mga kababayan, bukod dyan kay Harry Roque. Hindi tayo fake news ha, may sources yan. So ngayon, actually si Peebles Cunanan, si Peebles Talakera ay ini-interview na din ni Peebles. Alam ko napanood yun naman po kasi may mga kasamahan po akong vloggers na piniplay po nila kung saan si Peebles nag-i-interview doon sa mga biktima nga dito sa land grabbing ni Harry Roque at ng kanyang asawa. No? So, ito na, mga kababayan. Dito naman tayo